So, good day guys, gagawin natin ang virtual desktop for Raspberry Pi using VNC. So, yung mga equipment na kailangan is R5 mismo, SD card reader, tsaka SD card. So, dito sa laboratory na to, hindi na tayo gagamit ng mini HDMI. So, una, dapat may Raspberry Pi imager ka. Yes lang natin. Yun. Karga yung flash drive. Dapat walang card nyo kung may mga important na bagay man. I-ano nyo na. So, dito, currently may karga siya. Format lang natin. Kahit di na pala format kasi pag dito sa mismo installation ay format yan na yan. So, choose device, R54, choose OS, ito yung recommended, then choose storage, ayan. So, di ba na ano man na yan? Kung dun sa, may mini HDMI ka, o micro, magne-next ka na agad. Pero use, mag-VNC tayo, magre-remote control. Control natin yung device remotely. So, Control, Shift, X. Ayan. Set yung pangalan mo, hostname. Ito. I-set lang natin. SD. Dito mismo i-configure na natin yung wifi niya. Kasi dito natin, mag-SSH tayo sa kanya. Kaya i-connect nyo na sa samang hotspot or wifi. So, karga ko lang. Okay. And then, karga natin sa LAN niya, PH. Set nyo sa time zone. Ayan. Then dito, dapat naka-enable yung SSH. Ayan, so, save lang natin. And so, pagkatapos ng configuration na yun, next lang. So, yes. Yes, so, dito, i-format niya na yun and then, boom, magra-write na siya. Hintayin lang natin yan. A few moments later. So, ayun, upon waiting, continue lang natin. Then, huwag kakalimutang i-eject yung device. Para dito makikita. So, eject natin. Goods. Tanggal. Save to remove. Salpak natin sa R5 natin. Since nasalpak na, karga na. Karga na. So, ayun lang. Antayin lang natin siyang boot. Antayin lang tayo ng mga ilang segundo. Tagal yung saksakan pala. So, habang nag-aantay tayo, nasaan na yan? Ito. Kailangan yung i-download tong Real VNC player and viewer. So, sa case ko, na-download na siya. Ito na lang dyan. Ayan. And then, kung ang gamit nyo ay Windows 11, I'm not sure sa Windows 10 kung may built-in SSH na yung command niya. Pero pag mas safe na lang, Windows 11 pababa, pag-download ng PuTTY. Yan, kasi dito ka mag-SSH. Pero pag Windows 11 naman yung gamit mo, kagaya ko, CMD ka lang, may built-in SSH na yan. So, for today's video, dito tayo gagamit ng PuTTY. Ayan, so, since ilang segundo naman yung nakalipas,
pala. Yun. Ilang segundo na. Ang gagawin natin agad is yun, so nag-stop na naman yung OBS natin. So, una, since na-install na, ipiping natin si Raspberry Pi. So, ping Raspberry Pi. Yan, napiping niya. So, ang gagawin na natin, mag-SSH na tayo. SSH. Ilang, ano bang gamit natin? SSH. Tapos, yung nilagay natin username kanina. And then, Raspberry Pi. Ayun, yes lang natin. Tinaga natin yung password. Ayun. Okay na tayo. Pag gagamitin naman natin si Patty, pakita ko lang din. Kargan nyo lang dito yung pangalan niya, Raspberry Pi. Open. Ay, login as Andre. Ay, hindi pala Andre, halaga natin Legion. And then, karga lang natin password. Boom. Okay na. Exit. So, pagkatapos nun, so, saan dito na tayo, di ba? So, ang gagawin natin dyan is sudo raspi-config. Enter lang natin yan. So, bakit tayo napunta doon? Kasi i-activate lang natin si... Nasaan siya? Display option. Hanapin lang natin siya. Nakalimutan ko. Ayun. Sa interface option, andun si VNC. Enter lang natin. Yes. Enter lang natin. Enable na siya. Good na siya. So, enter lang. And then, finish natin. So, ngayon na na-finish na natin siya. Buksan na natin si Real VNC. Then, Raspberry Pi. Enter. Ilagay lang tayo. Legion. Nakakalimutan yung username na ginamit. Then, ASP. Okay na ang ating Raspberry Pi. Using, virtual desktop or Raspberry Pi using VNC. So, okay na siya. Yan. Ganyan lang. So, hindi mo na kailangan ng micro HDMI or second monitor. Ganyan lang. Pwede mo pa siyang i-ganyan. So, ayun lang for this tutorial. For this laboratory. Thank you.